Sa book of 1 John, chapter 5, verse 7. Say amen ng malakas kung nariyan na po kayo. Amen. Babasahin ko na ho sa aking bibig, sabayan nyo na lang sa inyong paningin. Verse 7. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word. Yung Word is the Son of God. And the Holy Ghost. Yung Holy Ghost, yung Holy Spirit. And these three are one. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na po kayong maupo. Let's talk about the Trinity. Amen. The Trinity. Marami hong nag-o-oppose sa katuruan na to. Pero ang Sanctified Baptist Church dito sa Mandaluyong, hindi. Argumento nila, saan matatagpuan yung word na yan? Pero hindi po, porket hindi natin matatagpuan ang isang word sa Bible, it doesn't mean X na yon. Lalo na ko yung teaching is very evident sa maraming Holy Scriptures. Amen? Amen. So, simulan po natin sa isang simpleng katanungan para ho yung ating mga kapatid na kakaligtas lang, yung mga mababaptized, at yung ating mga first-time visitors makahabol. At the same time, refreshment din sa atin. Lalo sa usaping doktrina. Importante ito eh. Isa to sa mga fundamental truth na hinahawakan ng church na ito. Amen. Simulan natin. Gaya ng sabi ko sa isang simpleng katanungan. What is Trinity? Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Trinity. O yung tinatawag na Trinidad. Diba? Pamilyar kayo sa apelido na Trinidad? Doon ho galing yan. May kinalaman po yan sa Diyos ng Bible. Pag sinabi hong Trinity, it comes from two words. Galing ho yan sa dalawang salita. Yung una is tri, T-R-I, ibig sabihin, three. Tatlo. The second word naman po ay galing sa unity. Kaya nga ho, Trinity. Pinagsamang dalawang word. Tri at unity. So, ibig sabihin ng unity, pagkakaisa. Sa salitahong Trinity, o sa katuruan na ito, may tatloong whos. Ano ba sa Tagalog ng whos? O yung who? Tatlong mga sino. At may isang what. Ano yung Tagalog ng what? Ano. So, sino yung tatlong whos? Sino yung tatlong who? Sino yung tatlong sino? Heavenly Father, the Son of God, and the Holy Spirit. Eh yung nag-iisa namang what o ano. Ito naman po yung God. Amen. Diyos. Kaya ang Trinity ay three person in the one God. Amen. Amen. Hindi po siya tatlong Diyos sa iisang Diyos, hindi po. Iba po yun. So, maging malinaw tayo So, siguro naman ho, sa nutshell na yon, meron tayong clarity. Amen? Amen. Naulit ko. Siguro naman ho, doon sa nutshell na yon, meron na tayong clarity. Wala nang confusion. Amen. Diba? Iniiwasan natin yan, lalo't ito ay fundamental truth na ating pinaniniwalaan. Okay? Ako po, kapag ang isang pastor,
nagpapakilalang Kristiyano, iba yung fundamentals na tinitindigan. Hindi ko na po pinapatagal yung fellowship. Right. Hindi ko na po pinapaabot sa salitang friendship. Right. Why? Kasi po, pag nahawa po ako niyan, nakontamina ako niyan, hindi lang po ako ang mamamali. Yung buong kongregasyon ang mamamali sa harapan ng Panginoon. At ang sabi sa Bible, ang sabi ho sa banal na kasulatan, ang lingkod ng Diyos ang magbibigay ng account sa church na yon. Maliban ho sa takot ko sa Panginoon na yung account ko ay madungisan pagdating sa mga maling katuruan, isa ho sa pinakatakot ko ay yung mamali kayo. Kasi ang totoong lingkod ng Diyos, ayaw niyang mamali ang mga tao ng Diyos. Gusto niya nandun sila sa landas ng tamang katuruan. Amen? Amen. So number 1, the foundations of the doctrine of the Trinity. Isasalansan ko po sa inyo ngayong umaga yung mga pundasyon. Bakit ang church na to, tayo ay matindi ang kapit sa turo ng Trinity? Letter A, the creation of man. Creation of man. Doon sa creation of man, nandun ang Trinity? Yes. Amen. Genesis chapter 1, verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Pansinin niyo ho, ang sabi ng nag-iisang Diyos, let us make man in our image, in our likeness. Imposible namang ho ang niyayaya nung Diyos dyan na banal na mag-create ng tao ay mga anghel. Imposible ho yon. Kasi ang mga anghel ay hindi Diyos. Amen. Sila po ay created beings din. Sa spiritual na kalagayan. Hindi po sila creator. Kaya napaka-imposible po nung sinabi ng Panginoon doon sa let us, our image, our likeness, na mga anghel yan. So, paano natin pagtitibayin na nandyan yung Father, nandyan yung Son, nandyan yung Spirit, andyan yung buong Trinity? Simple lang. Tignan mo na lang sa common sense. Kung hindi nag-exist ang Son, sinong kausap ng God nung Ama dyan? Kung hindi nag-i-exist yung Spirit, kausap niya lang ba ang sarili niya? Kung kausap niya ang sarili niya, bakit us? Bakit our? Inasa una ng image at likeness. Pagkausap mo ba sarili mo? Kinakausap mo ang sarili mo sa maraming persons? Hindi, di ba? Pagkausap mo sarili mo, tayong mga tao, kausap mo lang, ikaw lang. Sarili mo lang. Ikaw lang mag-isa. Ang Diyos, hindi niya kausap ang sarili niya dyan mag-isa. At hindi niya kinakausap ang mga anghel at niyayaya na gumawa sila ng tao. Hindi. Ang kasama niya dyan, mga minamahal, malinaw. Hindi man in detail, yung Son at yung banal na Espiritu. Pero hindi sapat na ebidensya yan.
hayaan nyo munang tapusin ko. Nandun pa lang naman tayo sa number 1 eh. Amen. Nasa letter A pa lang ho tayo. Amen. Amen? Ng foundations of the doctrine of Trinity. Lalo na dito sa letter A, dun sa creation of man. Unang verse pa lang. Kaya wag tayong magmadali. So anong gusto ko ipakita dito? Tingnan niyo po. Hindi ba't common sense lang, mga minamahal, na kung ang ama ay working at yung anak ay working, yung banal na spirito ay working, makikita natin merong 3 yet 1 in essence sa verse na to. 3 person na merong same nature. Kasi ang Diyos, iba ang nature niya sa mga anghel. Siya yung creator eh. Anghel, created beings. Di ba? Pero at the same time, kahit sila ay 1 in essence, na merong 3 in person, na merong same in nature, pero meron silang tinatawag na distinct in their working. Nakukuha niyo ho? Gusto kong ipaintindi pa ng konti. Dinadaan-daan ko kasi ang Trinity, hindi ito madali intindihin. Okay? Pero gusto ko pong maintindihan niyo sa pinaka mababaw na paliwanag na maintindihan ng bawat isang nandito. So, makikita natin yung God dito, one God. Naniniwala tayo lahat that there is only one divine God. Amen? Amen. Okay. Pero, ang gusto kong sabihin, merong 3 distinct person. Each person has a unique role. At meron ding unique na relationship within the Godhead. Ang Father, ang source at sender ng bugtong na anak at banal na spirito. Amen? Amen. The Son is the incarnate Word na naging tao. Siya yung namatay para sa kasalanan at katubusan ng sangkatauhan. Andiyan pa ba kayo? Kung inaantok na kayo huwag po kayong matulog Okay, huwag kayong matutulog. The Holy Spirit is the presence and the power of God na naka-indwell sa mga believers. Okay. Pero pastor, hindi pa rin sapat na version eh. Sige. The baptism of Jesus, letter B. So doon sa Genesis mga minamahal, pinakita natin. Isipin mo lang, sino ang kausap ng Ama doon? Imposible talagang mga anghel. Kasi kapag sinabi natin mga anghel, magiging Diyos ang mga anghel. Wawasakin yung doktrina ng merong nag-iisang banal na Diyos. Pero kung tayo po ay sasampalataya sa unang talata pa lang na merong nag-i-exist na Ama, Anak, at Espiritu sa Godhead o sa nag-iisang banal na Diyos, wala hong ibang mga talata ang masisira. And by the way, ang mga talata sa Bible mula Old Testament hanggang New Testament, hindi po yan naglalaban. Amen. Tayo po ay sampalataya na Scriptures interpret Scriptures. Pero dahil kailangan natin ng mga ebidensya, isa pang ebidensya. Letter B, sa pundasyon ng tinatawag na doktrina ng Trinity, the baptism of Jesus. Sa Matthew chapter 3 verse 13, 17, kung hindi talaga nag-e-exist ang katuruan na to, at ito ay gawa-gawa lang ng mga religious leaders sa mga unang panahon, itong turong Trinity. Tignan ho natin ito. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering and said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness.
Then he suffered him. Tingnan niyo po ito, And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. So, dalawa na. Andiyan yung second person, yung bugtong na anak. Tapos may bumaba daw na Spirit of God, Holy Spirit. Like a dove. Hindi po bumaba kalapate Like a dove. Okay? Kasi iba, di ba nung binaptize si Jesus, may bumaba na kalapate. Hindi po nag-aalaga ng kalapate si Jesus Christ. Na napapalakpak siya kaya bumalik yung kalapate. Hindi po ganun yung dating doon Okay. Hindi po bachelor si Jesus Christ. So may dalawang person na. Okay. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ngayon, kung sasabihin nyo po sa akin na hindi existing ang doktrinang Trinity, kalokohan yan. Foreigner yung turo na yan. Gawa lang ng mga naunang religious leaders yan. Faulty doctrine yan. Ano yan? Bakit nandyan yung anak na nagkatawang tao? Tapos bumaba yung dove-like na Holy Spirit. And then nagsalita yung Ama sa Langit. Hindi Ama sa Langit yan Bulag ka ba? This is my beloved Son. Yung Trinity, lahat sila present sa talatang yan. Amen. Hindi po maitatanggi na ang Trinity ay at work. Nakakuha niyo ho? Ang Ama ang nagsalita from heaven. Ang Anak ang nagpabaptize kay John the Baptist. Ang Banal na Espiritu nag-descend, bumaba, at nag-abode sa Kanya. Kaya nga po ito nga, tinutuntungan nating pundasyon sa doktrinang Trinity. Hindi lang to pang creation. Ultimo sa baptism mismo ng ating Panginoong Yesus. Present Amen. ang Trinity. Ano pa? Maging sa tinatawag na formula ng believer's baptism. O yung mga ligtas po dito na nagtaas ng kamay nung nakaraang week. Makikita nyo ko yung tinatawag na pag kayo ay binaptize, ang tawag doon ay believer's baptism. So meaning, hindi po nagbabaptize ang church na to ng isang taong hindi niya patiyak na sa langit siya pupunta. Ang binabaptize lang po sa church na to ay yung 100% sure na sa langit siya pupunta. Kasi nakita niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos bilang makasalanan at inamin niya na siya ay makasalanan. Wala siyang magagawa sa kanyang kasalanan para mabayaran yon at maapis ang galit ng Ama. At ang galit ng Ama ay matitikman ng buong buo at walang hanggan sa impyerno. Isang repentant sinner na humingi ng saklolo sa tagapagligtas at nilapag yung kanyang pananampalataya doon. Amen. Yun lang po ang mga binabaptize natin dito. Ngayon, kung gusto mo lang magpamiyembro dito, I'm sorry, pero kung di ka ligtas, hindi kita ibabaptize. Kasi ang formula po ng believer's baptism, makikita rin po yung Trinity. Sige po, buksan po natin sa Matthew chapter 28, verse 19. Anong sabi diyan? Go ye therefore, teach all nations. Ano to? Ito po yung verse sa Great Commission. Amen. Sa missions. Okay? Baptizing them. Sino daw ang ibabaptize? Yung mga naturuan. Saan? Sa mga bansa. For example, sa bansang Pilipinas, merong mga naturuang kabataan. Anong tinuro? Yung gospel ni Kristo. Na siya yung tagapagligtas. Sumampalataya sila. Anong sunod na gagawin ng mga ligtas na? O, makinig yung mga nagsasabing ligtas na. Baptize nyo sila. Pag nagpabaptize sila, anong formula? In the name of the Father.
of the Son, Holy Ghost. Yon yung tamang formula ng tinatawag na believer's baptism. Meron ko kasi mga religious group na nagbabaptize in Jesus' name lang. Paano yon, pastor? Mga minamahal, kung meron ho tayong susundin na religious leader at talata, I think, si Jesus Christ yun. Amen. Ang unang soul winner, ang unang misyonaryo, at ang may-ari ng ministry na to. Amen. Okay? Paano yung mga verses na nagsasabi na magbaptize daw kay sa pangalan lang ni Jesus? Ipapaliwanag ko yan sa ibang panahon. Pero ang dapat maging malinaw sa atin, yung pundasyon na inaapakan nating katotohanan patungkol sa turo ng Trinity. Nakita natin nasa creation ng man, nasa baptism ng Lord Jesus Christ, at nasa believer's baptism. Nakukuha niyo ho? Malinaw. Present ang Trinity dyan. Nakakahabol po. Kaya sa mga nagsasabi na walang sense ang turo ng Trinity na yan, ang masasabi ko lang, sa mga nagsasabing wala tong sense, common sense. Common sense lang po ang kailangan sa mga talatang ito. Alam nyo, minsan ang problema sa mga tagapagturo ngayon, sa mga Kristiyano, naghahanap sila ng yung pahihirapan talaga nila yung mga utak nila. Yung kulot na yung utak, pakukulutin pa. Ang kaligtasan po ay napakasimple lang. Tayong mga tao lang talaga ang yung makukulit. Tingnan nyo, nung hindi pa tayo ligtas, pinapahirapan natin ang sarili natin, sa mga sarili natin, sa paanong paraan. Kailangan kong paghirapan yung kaligtasan. Yung simple lang ng kaligtasan. Si Jesus Christ na ang nahirapan, sasampalataya ka na lang. Ay, hindi, may gagawin po rin siyempre ako. Maririnig mo yan sa mga kababayan natin. Ang kulit. Hanggang kamatayan na. Ang Diyos natin, ginawa niya lang simple ang mga bagay para sa atin, pero tayo ginagawa natin komplikado. Ito, kaya nga ganun ang sagot ko . Walang sense, pastor. Ang sagot ko lang, pag binasa mo yung 3 talata, yung sa creation, baptism ng Lord, formula ng believer's baptism, wala ka nang titignan pa doon na, ano ba yung malalim na ibig sabihin dito? Basahin mo lang, makikita mo yung context, napakasimple, nandun yung Trinity. Tapos. Amen. At lahat sila working, present, di ba? Pangalawa, the Trinity operating as one. Trinity operating as one. Anong gusto ko iparating? Hindi kikilos ang isa sa 3 person sa Trinity na ito na hindi sila nagkakaisa. Lagi yang in unity. Wala akong nang babypass dito. Okay? So, balik tayo doon sa creation. Letter A, in creation. Didiinan ko ulit babalikan natin. In creation, Genesis 1:3. Anong sabi? God said, let there be light. Sinong God dyan? The Father. Kasi sa Old Testament, ang nagmi-minister dyan, makikita mo palagi, is the Father. Okay? Amen. Tapos dun sa 4 Gospel, si Jesus Christ, di ba? Tapos sa Book of Acts, yung Banal na Espiritu. Nagkakalinawan tayo, Okay, so dito sa Genesis chapter 1 verse 3, makikita natin yung God the Father. Siya yung nagsasalita na, let there be light. Pagdating sa verse 2 ng same chapter sa Genesis 1, makikita natin yung Holy Spirit. And the earth was without form and void. So ito ang itsura ng mundo. Wala pa. Darkness was upon the face of the deep. Nakukuha niyo ko? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, merong ilang person na nakikita natin sa creation. Hindi creation ng tao, creation ng mundo. Okay. Meron na, ilan na?
Dalawa na. Trinity. Nasaan si Jesus Christ dyan sa Genesis? Lundag tayo ngayon sa tinatawag na John chapter 1 verse 1. Diyan ipinaliwanag kung nasan yung Son. Ano nakalagay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula daw, yung salita, o yung anak, kasi title lang Lord Jesus Christ ang the Word of God. Ito daw si Word of God, I was with God. Hindi sinabing, si Word of God, ay siya rin yung Father. Ang sabi dyan, si Word of God was with God. Yung God kasi tinutukoy ko dyan, yung Father. And the Word was God. Nakikita niyo yung essence nun? So kasama niyo yung Diyos Ama, kasama ni Diyos Anak. At itong si Diyos Anak, ay Diyos din siya. Amen. So, nasan daw sila? In the beginning, God created the heaven and the earth. So, magkakasama silang tatlo. Amen. Nakakukuha nyo? Di ba? Ang amazing nun, ang ganda nun. Tapos sasabihin natin, walang Trinity. Panira ka dun sa amazing na operasyon ng Trinity. Kitang-kita naman eh. Again, scriptures interpret scriptures. So nagtutulungan ng mga scriptures sa Old Testament, sa New Testament, para makita natin yung big picture. So ito pala ang Trinity. Hindi natin tinuturo ang Trinity for the sake of ituro ang Trinity. Yun ay turo ng Bible na nag-e-exist. At nire-reveal sa atin ngayon na si Jesus Christ ay hindi nawawala sa creation. The Word was with God. The Son was with God. Amen. So, nung nagsalita yung Ama, nandun yung Anak. At nung tumatrabaho na yung Banal na Espiritu sa face ng earth, nandun sila, magkakasama sila. At nung kumikilos na yung Banal na Espiritu, makikita mo, nag-ooperate sila as one unit. Amen. Malinaw ha, nakakahabol po tayo ha. Amen. Okay. Letter B. Pagkatapos ng creation ng mundo, patunayan natin yung Trinity na yun. Tignan nyo po. Sa incarnation of the Messiah. Ano yung incarnation of the Messiah? Pag sinabing incarnation, galing doon sa word na carne. Carne. Carne is laman. Flesh. Nakukuha nyo na? So, incarnation of the Messiah. Alam naman natin ang Messiah is the Word of God. Sino yun? The Son of God. The begotten Son of God. Si Jesus Christ. Amen. Nakukuha nyo ho? Pero hindi po maipapako sa krus ang Diyos na Espiritu. At alam natin, si Jesus Christ, nung siya pa ay was with God, nandun pa siya sa langit, in the beginning, siya ay Espiritu din. So, kailangan niyang maging tao. So, kailangan ng tinatawag na incarnation. Na yung Diyos, nagkatawang tao. So, doon ba sa incarnation ni Jesus Christ, nandun pa rin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu? Opo. Tignan niyo po sa John chapter 3, verse 16. God the Father gave His begotten Son. For God, ang tinutukoy dyan na God, ang tinutukoy dun sa word na God dyan, na so loved the world, is the Father. Siya po ang nagbigay ng begotten Son. Hindi po yung begotten Son na nagbigay ng sarili niya, na bibigay ko yung sarili ko, sasabihin ko sa sarili ko, ibigay ko yung sarili ko. Hindi po ganon. Ang nagbigay noon, yung Ama. Amen. Okay? Kasi sabi dyan, God so loved the world that He gave, sabi dyan, His only begotten Son. So, sino binigay niya? Yung Son. So, ang unang nagbigay ng, ang unang working sino? Yung Diyos Ama. Asan yung anak? Luke chapter 2, verse 11. Nung binigay yung anak, ano nangyari? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is
Christ the Lord. Ayan ang incarnation. Nung binigay ng Ama yung anak niya, ano nangyari? Incarnation. Nagkatawang tao. Kaya merong pinanganak na baby Jesus sa sabsaban. Amen. Ang Trinity po ay operating ng sama-sama sa ating kaligtasan. Tignan niyo po. God the Father. Sa Hebrews chapter 9 verse 11 hanggang 12. But Christ being come an high priest of good things to come by greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither of the blood of goats and calves, by his own blood. He entered into the holy place. Yung holy place po dyan is heaven. Having obtained eternal redemption for us. May tanong ako, asan yung Ama dyan? Yung Ama po, yung po ang tumanggap ng offering ni Jesus Christ. Tama? Sino ang offering? Si Jesus. Tignan niyo po. He entered in once into the holy place. So, nag-ascend na siya. Bumalik siya sa Ama. So, tinanggap siya ng Ama ulit sa langit. Ibig sabihin ho nun, yung ginawa niyang sakripisyo sa krus, tinanggap ng Ama. Amen. Amen. At ang nag-offer ng kanyang sarili, yung anak. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Siya yung offering na namatay para sa mga makasalanan. Asan yung banal na Espiritu? Ang Espiritu ang resibo na nagpapatunay na nabayaran na at tinanggap ng Ama. Tignan niyo po. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Ano nakalagay doon? Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Tandaan niyo po yung word na earnest. Papaliwanag ko yan ha. Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Tignan niyo po. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed. Sinelyohan. Amen. So ang banal na Espiritu pala ang selyo with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So pansinin niyo po yung salita na ating nakita, dalawang salita, sealed at earnest. Sabi ko, di ba, resibo? Okay. Sino ang tumanggap ng tinatawag na katubusan? Kasi sabi sa Bible, binili na daw tayo ng dugong mahalaga ni Kristo. Amen. Amen? So anong pinambili? Dugo ni Kristo. Sinong bumili? Ama. Anong resibo? Yung selyo ng banal na Espiritu. So lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ may selyo. Amen. So bawat sumampalataya sa Kanya, maninirahan sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Amen. Na ang tawag doon, yung pinaka-earnest ng ating tinatawag na kaligtasan. Ano yung earnest? Sino dito pamilyar sa pangungupahan? Amen. Ako po, pamilyar ako. Amen. Alam niyo yung term na down payment? Siguro lahat tayo pamilyar doon, di ba? So, kung ako mangungupahan ako ng isang kwarto, isang tirahan, para sa akin o kaya kasama yung asawa ko o pamilya ko, magda-down payment ako doon. Pero hindi pa ako nakatira doon. Down payment pa lang. Pero akin na yung space na yon, yung lugar na yon. Tama ko ba? Amen. Hindi pa ako naglilipat bahay. Yung may-ari ba ng paupahan na yon, pwede niya pang ibigay sa iba yon? Hindi na. Kasi nag-down na ako eh. Tama. Right. Right. So, ganun din po ang banal na Espiritu. Yung selyo natin, yun din yung earnest.
O yung down payment na patunay. Bakit down payment lang? Tingnan niyo po to. Sealed with the Holy Spirit of promise. So nakatira sa atin yan. Amen. Ibig sabihin, down payment, hindi pa fully paid. Fully paid. Pero yung earnest dyan na tinutukoy, ibig sabihin, palatandaan na kanya na talaga tayo. Eh paano yung kabuuan mangyayari? Kapag bumalik na ang Panginoong Yesus, ano mangyayari? Glorified bodies na hindi na nagkakasala. Malinaw? Ngayon, sabihin mo sa akin, hindi nag-exist ang doktrina ng Trinity. Pambihira, no? Sa kaligtasan nga natin, kitang-kita. Malinaw na malinaw. Meron pa, in our prayers, ang Trinity ay nag-ooperate as one. Tingnan niyo po, John chapter 16, verse 23. And in that day, ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask in the Holy Spirit, Father, ang nakalagay. Whatsoever ye ask of the Son of God, hindi, di ba? Ano nakalagay? Father. So, sa panalangin, humihingi tayo sa Ama. Hindi ka hihingi sa anak. Tama. Hindi ka hihingi sa banal na Espiritu. Ang lahat ng ating mga request ay hinihingi sa Ama sa langit. That's one. Amen? Present yung Father sa Trinity na tinuturo natin. Asan yung Son? In my name, He will give it to you. Present ulit yung Son. So, the Father is the one who receives our request. God the Son, He is the one in whose name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Humihiling tayo, humihiling kami sa pangalan ng banal na Espiritu. Anong pangalan niya? Yung Son may pangalan. Hinihiling po namin to sa matamis na pangalan. Hindi ng title na Son of God. In Jesus' name we pray. Amen. Kukuha niyo. So may kita niyo yung pagkakasalansan. Ang Ama ang hinihingan, didinggin tayo dahil sa pangalan ni Jesus Christ. O asan na yung Spirit? Ito po, Romans chapter 8, verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray, for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Naranasan mo na ba yung sobrang nahihirapan ka, down na down ka? Umiiyak ka na lang sa prayer mo, di mo na alam kung anong sasabihin mo. Hanggang sa umabot ka sa puntong nakikita mo na bigla ka nagsasalita. Yung hindi mo masabi-sabi sa kahit kanino na pain mo, nasasabi mo. Alam mo kung sino yun? Yung naglilid sa'yo ng mga dapat ipag-pray. Holy Spirit. Amen. Paano natin alam? Amen. Kasi sabi ng Word of God. Sabi ng Holy Word of God. Tingnan nyo, pag nagpe-pray ka ng, nasa stage ka ng kakarnalan at backsliding, hindi dinidinig ng Lord. Right. Naaasar ka, di ba? Hindi dinidinig ng Lord yung prayer request mo. Pero kapag ang prayer mo, may kinalaman sa kalooban ng Diyos, gustong gusto mo siyang gawin, pero ang daming humahadlang, tapos nabibigatan ka na, nape-pressure ka na, naiiyak ka na, gusto ko lang naman magsimba, pero ang daming kumukontra. Tapos umabot ka na sa punto na, gusto mo talaga magsimba, alam mo, ligtas ka, hindi ka na makapagsalita ngayon kasi sobrang lungkot mo na. Tapos makikita mo na lang, di ba? May maririnig ka na lang minsan habang nakapikit ka. May nagsasalita. Hindi, alam mong hindi ikaw yon. Ako po, naranasan ko na yon. Amen. Tapos ikaw ngayon, sasang-ayon ka na doon. Sigurado yung mga ligtas dito, nangyari na sa inyo yun. Amen. So totoo, ang banal na kasulatan. Amen. May banal na spirito. Siya yung spirito, kapag hindi na natin kayang sabihin yung salita, yung sobra, hindi mo na ma-express yung hirap, yung lungkot,
yung pagkadismaya, nagsasalita yung banal na spirito sa atin. Tapos makikita mo yung sarili mo, nag-open ka na sa Lord. Humahagulgol ka na sa Lord. Tuluuhog na sa Lord. Doon ka makakaramdam yung pagkatapos mo mag-pray. Sobrang gaan ng pakiramdam mo. Nakuha nyo ho? Na kahit kanino mo i-open na tao, hindi mo pa yung naramdaman. Nakuha nyo ho? Amen. Okay. Kaya mahirap i-deny yung Trinity. Tama. Kasi isipin mo, nagre-request ka sama, that's one. Tapos, hihingin mo sa pangalan ni Jesus Christ, that's two. Tapos, nagpe-pray ka sa gabay ng banal na Espiritu, that's three. So, araw-gabi, tuwing mananalangin ka, present yung tatlo. Kaya yung mga nagdi-deny ng Trinity na turo, hindi ko alam kung paano sila mag-pray. Ang hirap mag-pray na wala yung dalawa. Yung isa lang kausap mo. Kasi paano mo isasara yung prayer mo? Kaninong pangalan? Tama. Kanino ka magpapagabay? Hindi ministry ng Ama ang gumabay sa ating mga infirmities. Hindi ministry ng Ama na gabayan tayo sa mga unspoken prayers natin na moment natin sa Kanya lang. Ministry yun ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Itong Trinity na to, panghawakan natin to. Amen. Kasi present na present ito. Ever since day one sa Christian life natin. Amen. At hanggang bumalik ang Panginoong Yesus, present to. Kakamatayan mo na present ang Ama, Anak, at ang Espiritu. Hanggang mailagay tayo sa glorified bodies. Hanggang for eternity, makikita natin, nandun sila, present sila. Amen? Kaya ni-encourage ko kayo mga kapatid, hindi nyo po kailangan mabahala. Pastor, hindi naman namin kaya mag-explain gaya mo. Hindi rin po ako magaling mag-explain. At hindi po ako nagagalingan sa sarili ko mag-explain ng mga bagay. Lalo na patungkol sa Trinity, hindi ko kayang i-explain ang Trinity ng Diyos. Yung to the point at to the fullest. Wala po akong kakayahan ng ganon. Ang meron lang po ako, pahiram na sandaling talino ng Panginoon. Gamit ang kanyang salita, Amen. gamit yung nananahan na banal na spirito sa akin. Pero humanly speaking, impossible po yun. Kaya pag meron pong nagsabi sa inyo na, Pastor, kayang-kaya kong ipaliwanag ang Trinity sa bawat kasulok-sulukan na ito, nakakatakot yan. Kailangan mo maging Diyos para explain ang Trinity ng Diyos. Tama. Right. Kaya hindi po kayo dapat matakot kung meron man kayo makaharap na hindi naniniwala sa katuroan na to. Hindi ho. Wala ho talagang ordinaryong taong magagawang buong buo na makukuha yung mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Yung ano pa nga lang, usapang one and only divine God pa lang. Hirap na i-explain nun. Tapos pupunta pa tayo sa three persons niya. Yung iba nga hindi nila makomprehend bakit siya may three person pa eh. Actually, kung gusto ng Lord na marami siyang persons, kaya niya. Tama. Pero yung tatlo nga lang, nagugulumihanan na yung marami, nabubuang na, hindi nila makomprehend yon. Pero okay lang yan, mga minamahal. Alam niyo bakit? Hindi naman kasi ito labanan ng paramihan ng information, pagalingan ng paliwanag. Wala hong aabot sa dulo ng ganun. Wala. Kakamatay mo, hindi mo maaabot yung antas na yon. Mula sa akin hanggang sa'yo, imposible yan. Ang labanan ho dito is faith. Amen. Pananampalataya pa rin. Bakit? Kasi nagawa mo ang manampalataya sa nag-iisang existing eternal God na hindi mo nakikita. Doon sa one God na yan. Ngayon ka pa ba aatras? Nasampalatayanan siya na yung one God na yun, may three persons working ang Trinity? I don't think so. Amen? Amen. Conclusion. Ang Trinity ay mystery. At mananatili po itong mystery until we meet the Lord in glory. So wag niyo na po akong tanungin ng
sobra-sobra pahigit dun sa mga katiting na ibigay ko sa inyo. Hindi po ako ang God man. Man of God lang po ako. Amen? Pero ang maganda dyan, kahit hindi ko masagot yung mga secret things that belongeth to the Lord, yung mga mystery na yon, at least may glimpse tayo. Sama-sama tayo nakapag-aral. Alam natin na kahit di natin masagot dito, sa heaven, ang heaven ay magiging self-explanatory na sa atin. Amen? So, praise the Lord sa kanyang Trinity. Amen? Three, and yet one. One in essence, three in person, the same in nature, distinct in working. So, every day, every night, pag maaalala natin ang turo na to, i-bless natin sa mga puso't isipan natin ang Trinity, ang ating Diyos.